Yung nangyari sa Hong Kong? Grabe. Talaga naman, nagiiyakan pa yung mga tao. Mahal na mahal si Pangulong Duterte. Maraming salamat, Pangulong Duterte. Ang dami mong nagawa sa bayang Pilipinas. Salamat, Pangulong Duterte, kahit ang hina-hina mo na. Pero nandiyan ka pa rin para sa amin. Nagtatrabaho ka. Anong sabi ni Pangulong Duterte? Hanggang sa huling hininga ko, I will serve the country. And if I will die tomorrow, gusto ko lang na malaman nyo na mahal ko kayo at minahal ko kayo at wala akong ibang ginawa kundi magtrabaho para sa inyo. That being said, tingnan ninyo kung papaano siya itrato at tinrato ng pulis, ng militar, papaano siya pinagbigyan ng pugay. Kung tayo, mahal na mahal natin si Duterte, kulang na lang patayuan natin siya ng rebulto sa sakripisyo niya sa bayang Pilipinas. Tingnan nyo kung papaano siya babuyin the very same people na kasama niya noon sa paglaban sa krimen, the very same people na gumagawa noong tokhang, the very same people na nag-abuso doon sa mga biktima ng tokhang na di umanong sinasabi nilang may war against, yung crime against humanity. Tingnan nyo yung ginawa ng kapulisan, kasundaluhan na nag-inangat ni Pangulong Duterte yung kanilang buhay. Inangat yung kanilang sweldo para lang hindi na sila mangulimbat. Tingnan nyo how they treated PRRD. And the reason why ipinakikita ko ito sa inyo, because I want you to remember this, never forget this, and channel all our anger, channel all our frustrations, channel all our prayers para manalo itong mga kandidato natin sa PDP. A vote for alyansa is a vote for tyranny. A vote for power abuse. A vote for mga ganitong kriminalidad. Panoorin natin at sama-sama tayong maiyak. Ito yung sinisigaw ni Hanilet. Ito pa ang igaganti nyo sa presidente nyo. Presidente pa rin natin to. Even if retired na ito, even if hindi na siya presidente, he is still afforded with courtesy, with respect. Kumbaga, we should handle him with care. In the first place, PRD is vulnerable. He's 80 years old already. Ang tanda na nito, may sakit na. Inalay ang buhay sa bayan, tapos ganito tatratuhin siya at yung kanyang pamilya na walang mga kaso sa Pilipinas ng the very same people na pinrioritize niya, pulis at sundalo. How dare you? Shame on all of you. Shame on the uniformed personnel of the military. Shame on the uniformed personnel of the Philippine National Police. And lahat kayong mga opisyal. Shame on all of you. Yan mga ganun na reaction expected video yan kasi pamilya. O kayo mga sundalo kasi kayo po nahuli, ganun ang pamilya. Ayan sabi niya kayo mga sundalo, alam nyo naman yan kahit kayo, pamilya ko yan natural magagalit yan, hinuhuli nyo ako. Di naman ako kriminal, di pa naman ako guilty. Beyond reason, hindi pa naman ako katulad ni Castro na guilty na ng child abuse. Ako'y kinakasuhan pa lang, hindi naman dito sa Pilipinas. Kinakasuhan ako ng mga ibang lahi. Sino bang amo natin? Sino ba nagbabayad ng buwis natin? Putang ina nyo. Sino ang nagbabayad ng mga buwis? Amerikano? Mga European? Hindi ba ang nagbabayad ng buwis tayo mga Pilipino? Bakit kailangan natin sumunod sa ibang lahi? Bakit kailangan natin na magpaalila sa ibang lahi? Ang tagal na natin. Mantakin mo. Sinakop tayo ng mga Espanyol, binaboy tayo. Sinakop tayo ng mga Amerikano, binaboy tayo. Sinakop tayo ng mga Hapon, binaboy tayo. Mantakin mo. So ano na tayo? Meron na tayong independensya. Tayo ay malaya ng bansa. Wala namang sumasakop sa atin, pero nagpapasailalim tayo sa rule ng ibang korte, ng ibang lahi. Anak ng tinapay, di ba? Taxpayers money gagamitin mo para ipamigay yung
Pilipino na nagtrabaho ng maigi para sa bayang Pilipinas, pamimigay mo sa ibang lahi, putang ina nyo. Hindi kayo nahihiya sa mga sarili nyo, mga buwakan ng ina nyo. Hindi kayo naawa sa bayan natin Pilipinas, putang ina. Ang tagal na tayong ginagahasa ng mga ibang lahi. Tapos ngayon, putang ina, tayo pa ang pumapayag na gahasain tayong ulit ng ibang lahi. Tang ina nyo. O, tingnan ninyo, anong sinasabi niya? May pamilya din kayo. Kung kayo gawin sa inyo to, natural magagalit din pamilya nyo. Huwag nyong personalin yung anak ko, pati yung asawa ko. Natural. Ayaw nila na mailayo ako sa kanila. Meron akong mga gustong mangyari, sasama naman ako. Pero meron muna akong mga gustong mangyari. Kailangan ko muna, karapatan ko na questionin kayo. Karapatan ko na due process. Karapatan ko na mag-appeal muna sa Korte Suprema kung saan man. Huwag nyo muna akong dalhin doon. Kasi ba't ba tayong nagmamadali? Ano bang hinahabol nyo? Pwede naman bukas, pwede sa isang araw. Sasama naman ako, hindi naman ako makakatakbo. Hawak nyo na ako Bakit kailangan nyong magmadali at dalhin ako doon? Magkano ba? Di ba? Ano bang deal? Mama, kalma ka na. Dito ka. Tapos itong mga putangin ng mga pulis na to, iyak-iyak pa kunyari. Iyak-iyak kayo kunyari, pero hinahablot niyo yung mag-ina. Hindi naman tayo sa gobyerno lahat. Kilala mo din ako. Ayan, no, nagtrabaho man tayo lahat sa gobyerno, kilala nyo naman ako. Para sinasabi nga ni Pangulong Duterte, ano bang ginawa kong mali sa inyo for you to treat me like this? Anak nyo ba yung mga napatay sa war on drugs? Bakit nyo kailangang itrato ng ganito? Sana naman, ako'y dating presidente, ako'y dating piskal, ako'y dating mayor, ako'y dating congressman. Deserve ko naman siguro yung respeto, no? Baka naman pwede. I'm not asking too much. I just want due process. Sasama ako sa inyo. But I want due process. Hindi ko din masabi kung ano ang krimen ko. Teka lang ha. Siklahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang taputin mo. Ayun, no, timbangin mo yung batas. Hindi naman, sabi kasi nila sumusunod lang ako sa utos. Putangin lang yan. Sabi ko nga sa inyo, kung ikaw si Hitler ka, gusto ko pumatay kayo ng maraming mga Hudyo. Ginawa mo. Puta, anong tawag sa'yo? Nung panahon ni Hitler, nangyari yan. Pero ngayon, meron na tayong freedom of choice. Inuutusan ka na gawin mo yung illegal. Dapat sumusunod ka doon sa lawful order. Hindi ka dapat sumusunod doon sa mga unlawful orders. Kasi pag sumunod ka sa unlawful order, ibig sabihin, kriminal ka. Ibig sabihin, satanas ka. Pilipino ako. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Pilipino ako. Dati ang presidente. Kilala nyo naman ako. Hindi nyo masabi kung ano yung kaso ko. Tsaka nagmamadali kayo na dalhin ako doon. Meron pa nga akong mga petisyon. Baka naman pwede. Ano yun natin? Antayin naman natin na ma-exhaust ko naman yung mga karapatan ko. Hindi mo respeto pagka-presidente ko. Hindi nyo man lang nirespeto yung pagka-presidente. Grabe yun ha. Para hingin mo pa yun. Kasi nga, putang na grabe na tong mga to. Para na silang walang Diyos. Ayan o, tinan mo, binibigyan ng upuan. Anong ginawa ni Torre? Ayaw niyang paupuin. Bawal nang matagal na nakatayo si Pangulong Duterte, 80 anyos na yan, pauupuin nila, ayaw niya. General Torre, matanda ka na rin. Sooner or later, aabot ka rin sa edad na yan na hindi mo na kayang tumayo. Kung ayaw mong gawin sa'yo at mangyari sa'yo, pagtanda mo, sana naman, kahit papaano, bigyan mo naman ng galang yung presidente natin. Mas maraming nagawa yan sa buhay niya kaysa sa'yo. Mas kailangan namin si Pangulong Duterte kaysa sa'yo. Ayan o, ayaw niyang paupuin. Huwag yung imbitin na makalakad. Ayan o, sila ni Pahardo. Gusto niyan ipaupuin sa wheelchair para makuha na nila. Malas ko naman. Yun ang pinakamasakit doon. Napakamalas ko naman. Alam mo, yung sinabi ni Pangulong Duterte yun na hindi niya man lang irespeto yung pagka-presidente ko. Napakamalas ko naman. Alam mo yun, ang malas mo talaga, Pangulong Duterte. Kasi lahat ng mga nakapaligid sa'yo, ginamit ka lang eh. Napakamalas mo kasi, putang ina, binuhos mo lahat ng buhay mo para sa walang kwentang bansang Pilipinas na to. Sobrang walang kwenta ng putang inang Pilipinas. Sabi ko nga sa iyo, ito yung mga panahon na I am not proud to be a Filipino. Pag nakikita ko to, hindi ako proud na Pinoy. Bakit putang ina? Yung ibang bansa, kalaban nila ibang bansa. Yung ibang lahi, kalaban nila yung ibang lahi. Putang ina, dito sa atin, sarili mong lahi, binababoy ka, sarili mong lahi, ipinamimigay ka sa kalaban. Ang ina mga traidor.
Putsang ina, sabi ko nga sa'yo, ang titigas ng mga muka nitong mga nandirito na they did not afford si Pangulong Duterte due process, respect. Respeto man lang sana kahit man lang sana respeto. Kahit na sana itong mga ginagawa niyo na to mali, sana man lang nirespeto niyo yung tao. Galing ako fiscal. Tapos ganito rin ninyo ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako maski isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Tanungin ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. Puta tapos ganunin ninyo yun. Sir, will press the top ng proper forum. Hindi dito, sir. Hindi itong proper forum. Wala dyan si... Ganyan yung sinabi nila, we will address this at proper forum. Nung nag-serve yan ng warrant of arrest ng ibang tao at ng ibang address, dyan sa Kingdom of Jesus Christ, yun din ang sabi niya, this is not the proper forum. This is not the time to debate. Whether you like it or not, I will go in. 30 minutes, bahala kayo, papasok ko, sisirain ko yung gate nyo. Ganun siya. Ginawa rin niya dito ngayon kay Pangulong Duterte. Nagpapaliwanag si Pangulo. Sasabihin niya na this is not the proper forum. Tang ina Tori, sobra. Saan ka kumuha ng tigas ng mukha? Yan ba ang pinag-aaralan nyo sa PNPA? Ganyan ba talaga kayong mga taga-PNPA? Ang mga utak nyo ganyan? Akala ko ba sumusunod kayo sa hierarchy? Akala ko ba sumusunod kayo sa mga nasa kapangyarihan? Again, PRD may not be in power, but he's still part of the history. Siya ay presidente ng Pilipinas. Kahit naman si Pangulong Gloria Arroyo, nung nakulong siya, nirespeto pa din naman siya. At tinrato pa din naman siya na presidente. Si Erap, nung nakulong, ganun din. Hindi siya kinulong, hindi siya sinama sa kulungan ng mga kriminal. Siya pa din ay binigyan ng proper na paraan. Binigyan pa rin siya ng maayos na kulungan. Yung dignidad niya, hindi tinanggal sa kanya kahit na nakakulong sila. Pero ito si Pangulong Duterte, ano ba yung kaso niya? Nagnakaw ba siya sa taong bayan? Yung mga sinasabi niyong namatay, putang ina. Yung bang mga namatay, matitinong tao? Yung bang mga namatay, katulad ng mga pinatay ng mga ampatuan, ng mga matitinong media? Meron bang ganun nangyari? Wala siyang kaso dito sa Pilipinas, General Torre. Ni walang reklamo sa kanya dito sa Pilipinas. Marami lang mga chismis, iyak-iyakan dyan sa Congress. Pero inamin na nga niya lahat. Therefore, dapat sinampanan natin yung kaso dito sa Pilipinas. Pero bakit hindi natin sinampa sa Pilipinas? Bakit sa ibang bansa? Bakit tayo pumapayag na yung ICC na pinatatakbo ng mga komunista, doon natin isinuko si Pangulong Duterte? Alam naman natin na lahat ng komunista galit kay Pangulong Duterte. So ano mangyayari sa kanya doon? Di parang ipinain nyo siya, dinala nyo siya sa mga leon, tapos wala siyang magawa dahil matanda na siya. Sobra naman, General Torre, yung sama ng ugali natin na presidente ng Pilipinas, sasabihin mo, this is not the proper forum. Walang judge dito. Wala nga dyan dito, sir. Sobrang bastos, wala nga judge dito. Tinatawag mo na sir, tapos binabastos mo. Yung tangina, sobrang, grabe talaga. Sagad sa kadimonyohan yung asal dito ni General Torre. General Torre, huwag kang magagalit ha. Ako nagre-react lang ako dito sa video. And ito yung nakita ko dito sa video na wala kang modo. Wala kang respeto. You are calling him sir pero binabastos mo siya. Plastic ang hayop. Sir, maniwala kayo yung petition sa Supreme Court. Can you ask the Supreme Court? Wala sa mga sir. It's not in my salary grade, please. Wala yun, sir. Please. Nagpi-please pa siya. So yung feelings mo importante, yung sa presidente hindi. Sinasabi nila na meron kaming petition sa Supreme Court. Antayin naman natin. Ano sabi niya? It's above my pay grade. Oo nga. Kapag lumabas yung petition na yun, that supersedes your authority. Actually, yung pagpunta nga ni VP Sara dyan, supersedes your authority. Kasi siya yung highest authority dyan sa lugar na yan. Therefore, she should be in control. Pero dininay mo siya. Dito ko nga lang nakita na ang CIDG chief mas makapangyarihan pa pala sa Vice President. Alam mo, huwag naman tayo magmadalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo, sir, itong lang, sir. 8:30 na, sir. May hindi tayo na una ka na. Hindi, siya. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko, pupunta dito.
Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi ayaw na mangyayari yun. Magdadala ng Ayaw gamit. niyong papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes. Upon his orders, hindi niya papasukin ng Vice President, which is also the legal counsel of PRD. So, ang dami niyang nilabag dito na karapatan. Ang dami niyang nilabag dito. Ito pa lang, abogado ko yan. Anak ko yan. Hindi ko papasukin yan. Vice President yan. So, talagang tinanggalan na nila ng kapangyarihan si VP Sara. Wala na talagang kapangyarihan si VP Sara. So, ganun na ba dito sa Pilipinas? So, ibig sabihin, even if on time, yung Supreme Court nakapag-issue ng TRO, hindi nito i-honor. Why? Because he's just following orders sa mga amo niya na kahit na mali na. Kaya nga sana lang talaga, somebody somebody should act and give this person yung leksyon. Kasi hindi hihinto ang pagiging diktador, tyranny dito sa Pilipinas hanggat may mga ganitong pulis. Dapat itong mga ganitong pulis hindi binibigyan to ng tsapa. Dapat tinatanggalan to na in-strip to of everything. Dapat to ginagawa tong ordinaryong tao para kapag sa kanya nangyari yung mga pang-aabuso, naramdaman niya yung pang-aabuso, tapos managhoy siya, walang tutulong sa kanya para ma-realize niya kung ano yung ginawa niya habang siya ay nasa kapangyarihan. Sir, upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center, sir. Please. Sige, sir. Para tapos tayo. Paano mo nalang? Napapagod na si Presidente, ma'am. Paniwala kayo. Dalawa lang yun. Paano kayo sa Presidente? Hindi nga. Dalawa. Napapagod na yan. Ganun pa siya, maawa na kayo sa presidente, napapagod na yan gago. Sobrang sama ng ugali mo, maawa ka sa presidente yan, tapos gusto mong ikulong. So parang maawa na kayo sa presidente, sige na ipakulong nyo. Sobra, Tori. Alam mo, grabe talaga. Alam mo kung siguro ako ito, personal ko to kung magulang kita, putang ina kakahiya talaga kita. Kung tsuhing kita, ninong kita, putang ina itatakwil talaga kita. Hindi ito gawain ng isang totoong patriot. Dito gawain ng isang Pilipino. Kung ganito ang ugali ng Pilipino, putang ina kinakahiya ko na talaga na Pilipino ako. Kung ito ang magiging mga model citizen ng bayang Pilipinas, nakakadiri ang Pilipino kapag kaganyan. Hindi natin deserve lahat ng magagandang bagay kung ganito ang ugali ng mga Pilipino. Dapat talaga sa atin, third world, fourth world, fifth world, doon tayo sa pinaka mahirap, talagang parang mga daga na. Oo, hindi natin deserve yung magandang buhay kung ganito ang mga ugali natin. Hayaan mo lang. Hintayin na lang ninyo yung request. Hintayin ninyo. Hindi mangyayari, sir. Hindi ginayos. Ano mo naman i-deny? As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit wala mangyayari, sir? I-tape po lang, i-tape record ninyo. Kasi, Sir, ang dami na video, sir. Ang dami na video. oh, I'll go to jail for this, sir. yes, of course. I'll go to hell also. Yes, sir. If I'll go to jail for this, gumaganon pa siya. Alam niya kasi sila yung nasa kapangyarihan And alam niya, he will not go to jail for this because he's just doing what he's told. Sobra talaga ito. Sobrang provocative, sobrang disrespectful, sobrang balasubas. I mean, lahat na talaga na ang sabi ko nga sa'yo, wala akong masabi talaga nung napanood ko tong video na to. Napaisip ako, sabi ko, alam ko merong taong masama, merong taong kriminal, merong taong brutal. Parang more than that Parang mahihiya si Satanas dito kay General Torre. Sabi ko nga, sa inasal ni General Torre dito, mahihiya talaga ang demonyo Mabait pa demonyo sa lagay ng yan, sa inasal nito ni General Torre. Anak, mag-decide ako kung dadating ba ang mga anak ko at kung hindi niya pinapasok. Papasukin mo na lang yung anak. Pahawa ka na lang para na makawala. Kasi yung anak sir, matapos ito sir. Hindi matatapos ito, sir, pag hindi kayo sumunod. And Napakasimple lang, sir. allow me to consult my lawyer who is my daughter. Ayan nakatayo lang si Medialdea. Inaresto niya. Bitawan mo ako. Ayan, sir. Bitawan mo lang ako. Antes ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Tangina, Everything you say. power tripping Pucha, ganyan-ganyan yung mga ganyan-ganyan. Pag martial law, putang ina, wala nang warrant to pare. Wala kang ginagawa, nakatayo ka lang, putang ina, you have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in the court of law. You have the right to get an attorney. If you don't have an attorney, the state will provide you one. Puta ako rin sa ulo kayo. So lahat ng pwede kong sabihan ng Miranda rights, pwede ko nang arestuhin. Ito nakatayo lang.
Pucha, bigla mo binasahan ng Miranda rights, biglang ikukulong mo. Grabe. And will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be appointed to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829. Obstruction of justice, nakatayo lang. Tangina, nakatayo ang sikip-sikip dyan. Hindi naman maliit na tao to si ESB Jaldea, walang Diyo naman, oh. Let's go. Sige. Posa, please. Posa. 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 Ali, posa. Akala siguro niya takot sa kanya eh. Yung anak ko. Oh, walang mataki mo, walang pulis na nagpoposas, oh. Oh, siya na nagposas, hindi ba? Grabe. Sana. Ay, nako, sabi ko nga sa inyo, when I watch this, nawalan ako ng pag-asa bigla sa bayang Pilipinas because ang may hawak ng kapangyarihan, yung hindi naman, parang alam mo yon, parang kriminal yung may hawak ng kapangyarihan na wala kang nang pwedeng ipaliwanag kasi nga kriminal yung isip, sarado yung isip. Wala nang ano, kumbaga wala ka nang pwedeng i-reason out. Nakakalungkot. Ito yung estado ng bayang Pilipinas ngayon, and it is sad to say na this will go on for the next 3 more years or 3.5 more years. Nakakabahala ito kasi syempre tayo, mabatikos tayo sa gobyerno, kaya nilang gawin sa dating presidente, ganyan nga nila babuy-babuyin. What more sa atin na vlogger lang, what more sa'yo na construction worker lang, sa'yo na waiter, sa'yo na waitress, ikaw na tricycle driver lang, papaano ka magpapaliwanag sa ganitong mga klase ng tao na walang mga puso? Kung ano talaga ang puno, siya ang bunga. Kaya nga, sumikat talaga itong si General Torres sa ganitong mga gawain. Abusuhin yung kanyang kapangyarihan, porket general, tapos ka na, matanda ka na, hindi ka na presidente, pagpahinga ka na, kulong ka, arestuhin kita. Yung alam mo yun, nakatahimik lang naman yung mga tao, pero aarestuhin mo, alam mo, it's heartbreaking for all of us Filipinos that the person na nagtrabaho para sa ating bayan, naglinis ng pamahalaan, naglumaban sa korupsyon, lumaban sa insurhensya, binigyan ng dignidad ng mga Pilipino, mga OFW, pati ang mga pulis, sundalo, binigyan ng dignidad, ibinalik sa taong bayan yung kalsada. Wala. Ngayon, yung kalsada, pag-aari na naman ng mga kriminal. Paano ba naman? Yung mga general natin, ganito, mga asal kriminal, tapos anong gagawin yan? Magsasampa na naman ng kaso yan. Ang lakas ng loob, magsasampa na naman ng kaso, magdidimanda na naman yan. Oo, kasi nasaktan yung damdamin niya, pero hindi niya nakikita yung actions niya, hindi lang damdamin ng ni Pangulong Duterte at ng pamilya ni Pangulong Duterte, yung sinaktan niya buong Pilipinas. Nakita niyo ba? Yung simultaneous na pagtitipon-tipon ng mga Pilipino. Grabe yun, mga bossing. Ganon kamahal ng Pilipino si Pangulong Duterte. At wala man tayo sa kapangyarihan ngayon, naniniwala tayo na ang gulong ng kapalaran ay umiikot at darating ang panahon na uusigin din lahat ng mga ito, si Fajardo, si Marbil, ito si Abalos, ito si Remulla, tsaka ito si General Torre. Darating ang panahon na yung kapalaran nila ay iikot at darating ang panahon na tayong lahat ng mga Pilipino ay maniningil. Pero siguro lahat, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga natin, ng mga galit natin, lahat ng mga inis natin, frustration, sama ng loob, luha, lahat yan, i-reserve natin, lahat yan, ipunin natin. Pinakita ko to sa inyo for you to always remember na may pag-asa pa tayo. This coming May 2025, lahat ng mga kandidato ng Duterte, yung 10 kandidato, ilagay natin dito, yung 10 kandidato ng Duterte, ayan, iboto natin to lahat. Kasama na natin dito si Dr. Erica Mata. Siya yung pang-10. Ayan, si Senator Go, Apollo Quiboloy, De La Rosa, Marcoleta, JB Hinlo, Lambino, Philip Salvador, Jimmy Bondoc, si Vic Rodriguez, tsaka si Dr. Mata. Iboto po natin. Tandaan nyo yung mga numero na yan, ilista nyo na po. Lahat ng galit natin, gusto natin makaganti sa pang-abuso ng gobyernong ito, ilaglag natin lahat ng kanyang mga kandidato para magkaroon ng balanse sa gobyerno natin, na hindi lang sila yung malakas. At sana din, tandaan ninyo yung mga pangalan ng mga congressman na pumirma. Kilala nyo yan sa mga lugar ninyo, sa mga distrito ninyo. Parang awa nyo na. Huwag na nating iboto yung mga yan. Yung kalaban na iboto nyo. Tapos eto na mga mga makakaliwa, huwag na kayong bumoto o kahit na isipin man lang, sana ipagdasal nyo na din na wala nang makabayan na makabalik sa Kongreso. Kung gusto natin na yung buhay natin maging maayos, kung gusto natin gobyerno natin maging maayos,
panuhin na natin to, trabahuhin na natin to. Wala tayong magagawa eh. Sa ngayon, ito lang kaya natin gawin. Magsalita sa social media, mag-post, magalit. Pero wala naman tayong kapangyarihan eh. Hindi rin naman tayo pakikinggan ng mga yan eh, hindi ba? So gamitin na natin yung pinaka-importanting kapangyarihan natin, which is the power to vote. So let us vote for PDP Laban Straight para kahit paano magkaroon tayo ng laban sa susunod na na 3 taon ng panunungkulan ni Bongbong Marcos, kung ano pa yan, kung magpapatuloy pa yung kanyang